Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, papakita ko lang sa inyo yung binigay ng amo ko sa akin. Nagulat ako kanina, inabot niya. So, na-miss ko kayo. 2 araw akong hindi nakapag-upload. Tapos grabe ngayon yung lamig. As in 9 degree ba yan? So, di ba yung pinaka-normal talaga yung Pinas pag sobrang init is nasa 34, 35, 30. Tapos ngayon 9, Diyos ko Lord, grabe na yung lamig. Tas nasusugatan na yung mga balat ko dahil sa lamig and nagda-dry na yung lahat. As in, nasusugatan na yung katawan ko na naman uli. Tas sobrang lamig siya ngayon sa lahat ng ito yung pinakamalamig sa lahat simula nung nag-winter nung nakaraang buwan. Ito yung pinakamalamig ngayon. So, papakita ko sa inyo yung binigay ng amo ko. Nagulat ako. First na binigay niya pala sa akin dati is yung hand cream ng Mannings. Kapag binili mo 10 Hong Kong dollar. So, parati niya ako nakikita sa CCTV na nagtitingin ako ng kamay ko. Kasi nga, syempre galing ako sa matino yung kamay ko doon sa Pinas. Hindi nga ako buong araw hindi ako naghahawak ng kung ano-ano. Hugas lang ng kamay yung ginagawa ko doon, cellphone, tas ballpen. Tas biglang pagdating dito, all around, di araw-araw kong tinitignan yung kamay ko, hindi lang araw-araw, basta may time tinitignan ko siya. Tas nagulat ako, inabutan niya ako niyan. Sabi niya, sa'yo na lang gamitin mo. So, doon ko nalaman na tinitignan niya talaga yung CCTV. Pangalawa na binigay niya is yung medyas na 2 pares. Siya, mura lang, manipis. Yun naman kasi, sabi niya sa akin, magsapatos ka. Sabi ko, hindi, lang naman, first time yun. Sabi ko, makapal kasi yung medyas ko pag nagsapatos ako, hindi maganda. Sabi ko nga, makapal siya, hindi nakasya yung sapatos ko. Tapos nagulat ako, galing siya sa loob. Tapos ayun, inabutan niya ako 2 pares. Sabi niya, ayan, palitan mo. Tapos ito yung pangatlong bigay niya sa akin. Andi, pang-4 na pala to. Pangatlo is nung birthday ko. Binigyan niya ako, first birthday ko, binigyan niya ako ng Gentlewoman. Diba sikat yan? Dati. Unang labas niyan meron ako. Pero hindi ko masyadong ginagamit. Isang beses ko lang ginamit nung gumala ako. Nagpunta ako ng White Buddha. Chinsan Monastery ba yun? So yun, pangatlo palang bigay niya sa akin. Birthday gift niya. And ito yung pang-4. Ito siya guys. Pouch siya na yung brand is Bulgari. Ayan, Bulgari yung brand. So, bigay niya sa akin. And siya sa loob, may mga anik-anik siyang kasama. Siya parang, ito, kasama siya. Ito is yung Rexona powder dry. Ayan, so hindi ako gumagamit nito. Hindi ko lang alam kailan expiration nito. 2025 pa, kaya pa. Iuwi ko na lang to ng Pinas. So, ito, binigay. And then, itong isa is, sabi ng amo ko, toothbrush na may kasamang sabon. Ayan, toothbrush and then toothpaste. Ayan. Next is, suklay. Ayan, awa ng Diyos, wala akong suklay. So, binigyan ako ng suklay. Tinapon ko na yung suklay ko, guys. Hindi na ako nagsusuklay. 1 year and a half na. Kasi nga, naglalagas yung buhok ko. So, hindi ko na yun sinusuklay. Hayaan ko na lang yan siya dyan. Kamay na lang yung ginagamit ko. So, next is, ito is, nilalagay ito siya sa tenga. Kapag gusto mong manahimik yung buhay mo, pinapasak to. Earplugs yung tawag. And then, next is, ito is, Bulgari siya na lip balm. Ayan. So, kailangan ko to ngayon. Thank you naman. And then, etong isa is body lotion. Ayan, Bulgari din. Ayan. Body lotion. Mabango siya, guys. Bigay ng amo ko. Next is last. Last ba to? Last na. Last is yung Bulgari din na pabango. So, ito siya. Yan, cute. Parang ang ganda pang regalo. Kaso gusto kong gamitin yung pouch. Paano ba to gamitin? Wait. Hindi ko siya mabuksan. Okay. Kailangan mo muna i-push.
Oh no. Hindi ako marunong. Ayan. Mabango siya. Ayan. So, bigay niya to sa akin. Ang gusto ko dito is yung pouch. Kasi nga, ang laki and ang ganda. So, yun. Pang-apat na bigay niya to. Tandang-tanda ko lahat ng binigay niya. Ayan yung patak. Tandang-tanda ko lahat. Sabi niya sa akin, sa'yo na lang yan kasi dalawa naman, tig-isa tayo. Ayan. So, yun. Nag-thank you ako. Kanina lang pagod na pagod ako. Anong oras kami natapos ngayon? Alas 12 na. Kasi bukas, merong yung amo kong lalaki may lakad. Punta siya ng Japan. So, nag-asikaso kami ngayong gabi. Alas 12 na natapos. And yung amo kong lalaki, sumama yung tiyan niya. Anong oras na natapos talaga kasi late na kumain natulog siya buong araw. So, hirap na hirap ako ngayong araw. Wala akong pahinga. Alam mo yung nahuli ako ng amo kong babae na nakaupo sa... Hindi kasi ako pwedeng makaupo kapag hindi pa ako nakaligo galing kaming labas. Ipinapakain ko yung bata. Binabasahan ko ng libro. Ang ginawa ko is umupo ako sa mesa. Ito yung mesa, tapos umupo ako sa may malapit sa sahig. Hindi naman ako sa sahig. So, umupo ako doon, and nahuli ako ng amo ko. Sabi niya, umupo ka sa sa upuan. Sabi ko, hindi pa ako nakaligo. Sabi ko, ganun. Tapos, ayun, sabi niya sa bata, bilisan mo kumain kasi napapagod na siya. Alam mo, may konsiderasyon din yung amo ko kasi nga, anong oras na kasi nagising yung amo kong lalaki. Masakit yung tiyan niya, guys. Alam mo, kadiri yung banyo kasi nga kalat-kalat yung tain niya. Sobrang basak kahapon pa. So, tawag nito, natulog siya buong araw. Nagsimula siyang matulog. Umuwi siya galing trabaho ng alas 9 ata. Umuwi na siya ng bahay or alas 10. Ayan. Tapos natulog siya. Tapos pagising niya alas 4, yun kumain ng tanghalian lugaw. Tapos, nitong gabi na alas 10:30 na ako natapos magluto, alas 11 na. So, yun. Kanin naman yung niluto ko. So, kaya late na natapos. Ang ginawa ng amo kong babae kasi late na nga. So, alam mo yung binilisan niya kumain and yung mga lagayan, halimbawa yung plato, yung lagayan ng gulay, kinuha niya yung mga gulay doon, nilagay niya sa kutsara, yung soup spoon, kutsara na medyo malaki, nilagay niya yung ulam doon. Kasi yung amo kong lalaki, pagkatas hindi pa tapos kumain, nag-alboruto na naman yung tiyan niya. So, tumigil siya, tas nag-CR. Kaya, ginawa ng amo kong babae is, lahat ng ulam is nilipat niya doon sa kutsara. Natawa nga ako paglabas ko, nandun na yung ulam sa kutsara. Sabi niya, Jen, kunin mo na yung mga iba dito, iwan mo na lang yung may mga laman pa. Dalawa lang yung naiwan, yung mangkok, tas chopstick, tapos yung kutsara na may lamang gulay. Natawa ako. Sabi niya, para matapos ka na agad. Kung hindi siguro niya ako, wala siyang konsiderasyon, baka nga alauna, hindi pa ako tapos. So, grabe na yung antok ko ngayon, tas sobrang lamig. Gusto ko lang talaga mag-vlog. Parang hindi ako sanay na hindi ako nakakapag-upload. Parang ang sama-sama ng loob ko kapag hindi ko nagagawa yun. Kasi nga, alam nyo ba, ilang ko na itong ginagawa? 1 year and 8 months na siguro or 9 months. Kasi simula nag-apply pa ako sa Pinas, nag-upload na ako, hindi man siya consistent, pero nag-upload ako. Tapos pagdating ko dito sa Hong Kong, promise ko sa sarili ko na everyday ako mag-upload. Pero minsan talaga, inaabot ka ng katamaran, may emergency, hindi ka makapagsalita kasi nga, nandyan sa labas yung amo, naririnig, kaya hindi ako nakakapag-upload. Kaya kapag may time, kahit grabe na yung antok ko, alauna na ngayon, so gusto ko pa rin talaga mag-upload para meron akong maano sa inyo, ma-share, kahit sabihin yung ganyan-ganyan lang yan, gusto ko lang kayong makausap, ganyan. So, ayan, sana kayo mababait yung amo nyo. Ako, hindi man yung amo ko mabait katulad ng iba, hindi galante, pero at least hindi ako pagod mentally. Physically, okay lang mapagod ako, pero wag yung utak ko yung bugbugin. Ayaw ko sa lahat. Yung ini-stress ako, sinisigawan, minumura, yan yung pinaka-hate ko. Kaya, thankful ako kasi hindi ganyan yung amo ko. Okay lang pagod ako, basta wag lang akong ganyanin. So, ayan guys, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Bawi ako bukas ha. Kasi day off ko bukas. So, bawi ako. Buong araw akong magsasalita. Thank you guys. Love you. Bye-bye.